Magugustuhan mo talaga lalo ang Hong Kong pag napanood mo itong full video. Hello viewers, this is Liz here again, who's living in Hong Kong. And for today's video, meron nga akong mga nakuhang iba't ibang video na magagandang mga spot dito sa Hong Kong. Well, hindi po ito mga tourist spot, ito lang po yung mga regular spots. Napakaganda naman talaga pag picturean. And kung magpunta kayo dito sa Hong Kong, makikita niya talaga to everywhere dahil ito po yung mga iba't ibang pamamahay ng mga tao dito sa Hong Kong. Ang Hong Kong talaga ay kilala sa pagiging maliit na bansa at overcrowded nga yung population dito kasi napakaraming tao talaga dito sa Hong Kong. Kaya naman yung mga bahay nila ay nagtataasa ng mga buildings. At dahil nga from Philippines tayo at wala naman masyadong ganitong mga tanawin sa atin, of course, na-amaze tayo, 'di ba? At halina kayo, samahan niyo ako habang naglalakbay ako sa iba't ibang mga street ng Hong Kong. Napakaganda talaga ang bansang Hong Kong at hindi ka talaga magtataka bakit number 1 sila sa mga tourist spots sa Asia. Napakalapit lang nito sa Pilipinas at kung may konting ipon ka na, pwede ka nang mag-travel. So akalain mo yun, 2 hours travel lang from Philippines to Hong Kong is nandito ka na sa ibang bansa na maganda at tourist spots. At kahit naman napakaraming mga tao dito na maintain pa talaga nila yung paligid na napakalinis. And yung mga tao dito is napakadisiplinado, hindi kagaya sa atin na kung saan-saan lang nagtatapon ng basura. Ang mga tao dito sa Hong Kong, tinutupad talaga or pinapalo nila kung ano yung law na pina-implement ng government. Sana all. Sana nga din ganon din tayo sa Pilipinas, 'di ba? Ang saya sana. Kaya naman din napakaraming mga OFW dito sa Hong Kong or foreign domestic helper na nandito nagtatrabaho kasi safe yung buhay natin. At kahit nakatulong yung trabaho natin dito, pantay ang batas. In case na ginawan ka ng kasalanan ng amo mo, hindi papanig yung government dito sa mga amo or kung sino yung gumawa ng kasalanan. So, ang batas dito ay fair at dahil dyan, safety tayo. At sana nga sa lahat ng iba't ibang mga country, ganito din yung law nila. Or ganito din yung mga tao nila na nagfa-follow talaga kung ano yung mga pinapla-implement ng government. Para naman masaya na ang lahat, 'di ba? So, sige nga, saan ka nakakita ng mga ganitong building? Or kung nandyan ka din sa ibang bansa, ganito din ba yung mga building sa kanila? Kasi sa amin sa Hong Kong, ganito. At maliban din pala sa nagtataasan ng mga building, meron ding mga small houses. At yung small houses dyan kami nakatira, dito yung aming tirahan. Kasi yung aming place dito is parang nasa probinsya ng Hong Kong. Pero pag naglalakad kayo around city, napaka matataas na building talaga. At alam niyo ba yung sinasabi nila na yung mga tao daw na nakatira dito sa mga small houses or hindi gaano kataas na mga houses ay marami daw pera. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga 2-story houses is mas malalaki compare sa mga buildings. Yes, at meron naman mga building talaga na mga houses na mas malalaki pero yung pang mayaman. Nakikita nyo nga dito sa daan na maraming mga dahon-dahon pero technically normally wala talaga mga dahon-dahon dyan pero since nga nakakatapos lang ng bagyo dito, so makikita nyo pa sa daan ang bakas. At naglalakad nga ako pauwi sa aming tahanan. Yes, dito yung aming tahanan sa maliliit na houses, so nasa 2nd floor kami. Grateful din ang person dahil dito tayo sa Hong Kong tumira at dito tayo nakapagtrabaho. So imagine niyo yun, isa sa mga sikat na bansa sa Asia na tourist spot, nandito tayo nakatira at libre. Maliban dyan, sumasahod pa tayo, bonggang bongga. Ito naman habang nag-iikot-ikot ako, Diyos ko, napakarami talagang mga ganda. So lahat ng mga latest nandito sa Hong Kong. I'm sure nandun din naman sa iba't ibang bansa, pero since na Hong Kong lang yung aking napuntahan, so yun lang yung aking isi-share sa inyo. At dito nga, since napakaraming tao, talagang feeling mo talaga ang saya-saya kahit wala kang kasama. Kasi hindi ka maboboring sa dami ng mga tao dito sa araw-araw if ikaw ay naglalakad. At kung trabaho mo naman dito sa Hong Kong, huwag kang mag-alala dahil napaka-busy ng Hong Kong. Lalo na kung ikaw ay may alagang bata, napakarami talagang activity yung mga bata. So, yung trabaho mo is hindi na stay sa bahay, kundi lagi kang lumalabas sa labas. I mean, lagi kayong lumalabas at nagpunta sa mga iba't ibang activity ng mga bata. O if nagtaka ka kung anong activity, well, nandyan yung dancing, singing, guitar, math, mga ganon. Basta lahat ng mga activity ang hilig ng mga bata dito. Or hindi pala hilig ng mga bata, kundi napakahilig ng nanay. Of course, ayaw magpahuli ng mga nanay sa iba't ibang mga bata. So, 1-year-old pa lang nag-aaral na sila dito. Yung batang inaalagaan ko nga, 5 years old pa lang, pero yung counting 1 million na. Akalain nyo yun?
Ganito sila ka-advance. Grabe talaga yung memory nila. Kaya naman hindi tayo nagtataka kung bakit napakayaman ng bansang Hong Kong dahil napakatalino ng mga tao dito. Sabihin natin na ang papayat nila parang hindi sila ganon ka-strong dahil hindi sila kumakain ng kanin. Konting-konti lang yung kinakain nila ng kanin pero grabe yung utak nila. Kasi tayo mga Pilipino talaga, literal talaga na very strong tayo magbuhat ng mga mabibigat. Pero yung utak natin parang hindi ganon ka loaded. Marami namang loaded ng utak pero majority talaga na kulang yung tamang edukasyon. Ano ba yung tawag nun? Isa na ako dun. So anyway, this is just my opinion. So wag ka sanang magalit kung nakinig ka or hindi ka mag-agree sa sinasabi ko. Compare kasi dito sa Hong Kong, nandyan na kasi sa kanila meron silang pera, meron silang, kahit kung wala silang pera, yung government nagpo-provide sa kanila na magandang quality education. At yung mga iba't ibang mga activities pala ng mga alaga dito or ng mga bata dito is funded by the government and it's all free. Diyos ko, sa atin sa Pilipinas, walang-wala talaga tayo. Kaya naman, alipin tayo ng ibang bansa, nakakalungkot man pero realidad yan. Tayo yung ine-export ng Pilipinas, yung ibang bansa nag-e-export ng mga products, sa atin naman ine-export tayo ng Pilipinas, tao. So yun lang, thank you.